Yon, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Alright, so pag-usapan natin itong isa pong portion na nangyari po dyan sa ginanap dyan sa Davao del Norte na peace rally. Hindi na po prayer rally kasi nababatikos po sila kapag prayer rally kasi saan ka ba naman nakakita ng prayer rally na puro mura ang naririnig mo. Puro mura, puro pambabatikos, puro paninirang puri ang naririnig mo doon sa tinatawag nilang prayer rally. Kaya naman binago nila yung pangalan, ginawa na nilang peace rally. At ito naman ay matiwasay. Talaga namang peaceful yung nangyaring rally. Kaso, yung sinasabi nila, yun yung kumbaga naguudyok sa mga nandoon, sa mga taong nakikinig na gumawa ng kaguluhan. Yung kanilang rally itself is peaceful. Pero, ang sinisigaw nila, kaguluhan. Ibig sabihin, inudyokan nila itong mga nandoon na mag-aklas, lababan sa gobyerno at pababain si Presidente Bongbong Marcos sa pwesto. At isa dyan sa nagsalita ay si Harry Roque. Ito mga kababayan, pakikinggan natin yung speech ni Harry Roque na ang sabi niya, siya raw po ay nung panahon ni Pangulong Marcos, siya raw po ay nabudol. At sising-sisi daw siya sa nangyari. Kaya ngayon, ang ginagawa niya, siya naman ngayon ang nambubudol. O, siya naman ngayon ang nambubudol. Si dati siya yung nabudol ngayon. Siya naman ang mambubudol ngayon. At ang gagawin niya ay pipilitin niyang baguhin ang kaisipan ng mga tao at i-instill sa kaisipan ng mga makikinig sa kanya na kinakailangan ang suportahan ay etong mga Duterte at hindi ang mga Marcos. Wherein, kung matatandaan ninyo, itong asawa ni Harry Roque ay, naglingkod dyan sa gobyerno ni Marcos. At natanggal lang naman yung asawa niya kasi itong mismo si Harry Roque ay napakaingay. At talaga nga panayambanat dito sa administrasyong Marcos. Kaya syempre, hindi naman siguro tatanggapin lang ng gobyerno Marcos o ng Marcos admin yung ginagawa ni Harry Roque na banat siya ng banat sa gobyerno habang yung asawa niya naman ay nakikinabang sa gobyerno. So walang choice itong gobyerno ni Marcos kundi tanggalin itong asawa ni Harry Roque na mas lalong nagpainit ng ulo ni Harry Roque dito sa mga Marcoses. At ngayon, eto, puro na lang banat dito sa admin ni Marcos itong si Harry Roque na kung tutusin mga kababayan, dapat hindi natin pinakikinggan. O bakit kanyo? Kasi mismo si Presidente Duterte nagsabi. Sabi niya, kilala niyo ba itong si Harry Roque? Kilala niyo ba yung personality ni Harry Roque? Kumbaga, yung mga salitang sinasabi ni Harry Roque, yung mga binibitawang mga salita ni Harry Roque, para bang sinasabi ni Duterte na para bang huwag kayo basta-basta maniniwala dito. Kumbaga, parang sinasabi ni Duterte na sa 10 sinabi nito, 12 mali. Lalong-lalo na, doon sa gentleman's agreement, sabi ni dating Presidente Duterte, nagsasalita si Harry Roque, wala pa naman siya, hindi siya kasama doon sa sa gabinete ko. Nung nangyari yung gentleman's agreement, so paano nalaman ni Harry Roque na meron? At mismo si Panelo, nakasamahan nila dyan sa sa grupo nila, sinabing sinungaling itong si Harry Roque. So bakit natin paniniwalaan itong tulonggis na to? Itong tao na ito, nasabi nga ni Panelo, ay mayroong pansariling interest, kaya nagdadadakdak. Well anyway, pakinggan natin itong sinabi ni Harry Roque, dyan po sa sa peace rally kuno, na peace rally na ang ginagawa naman nila ay naguudyok na manggulo dito sa ating gobyerno. Ito, pakinggan natin itong nabudol daw di umano. Tapos ngayon, ito ginagawa niya. Siya naman ang nambubudol. Pakinggan natin si Harry Roque. Mga kaigsunan, Presidential Spokesperson of the President Rodrigo Duterte, atong palakpakan, Attorney Harry Roque!
Ako maisog! Ako mubarog para kay Kuya Gov! Edwin! Alam niyo mga kababayan, ako naawa ako dito kay Harry Roque. Kasi pinapayagan lang siya magsalita na magsalita. Tapos yung kanyang salita, yung kanyang sinabi, bigla na lang kokontrahin. Kokontrahin mismo ng kasamahan nila. So kawawa talaga to, parang ginagamit lang tapos bigla na lang iiwan sa ere. At eto namang si Harry Roque na aanga-anga rin, wala, sunod-sunuran pa rin. Ako maisog! Ako mubarog para sa demokrasya! Sa tingin ko lang guys, sa tingin ko lang ang habol kasi nito, makapwesto dyan sa ticket ng senator. At gusto na ito nga maging senator. Siguro taasan ng pangarap nito maging senator. Ilang beses na ito nag-try eh. Pero talagang walang pag-asa eh. Kasi siguro talagang talagang walang tiwala ang mga Pilipino dito. Lalong-lalo na ngayon. Dakdak ng dakdak. Pero mismo kasamahan niya, hindi naniniwala sa kanya. Ako maisog! Ako mubarog para sa Republika ng Pilipinas! Ako maisog! Ako mubarog para kay Rodrigo Roa Duterte! Ako maisog! Ako mubarog para kay Bibi Sara Duterte! Ang sip-sip, ano po? Sobrang sip-sip sa mga Duterte. Pero ako, hindi ako mabarog. Ako tutol kay Tambaloslos. Ang sabi niya, magpe-presidente daw siya. Davao del Norte, payag pa kayo? Ang sabi nila, kung ayaw nyo siya magpresidente, magpa-prime minister daw siya. Payag ba kayo? Mga Davao del Norte, binayaran ba kayo ngayon? Mga Davao del Norte, binibenta nyo ba ang inyong lagda? Alam niyo, sa kauna-unahang pagkakataon, ako po ay humihingi ngayon ng patawad. Kauna-unang beses ko po tumayo sa entablado dito sa Davao del Norte kasama ang ating Kuya Gov. Kasama ang ating Speaker Pantaleon Alvarez. Dahil gaya po ni Atty. Glenn Chom, gaya ni Atty. Vic, gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa noong nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Ang akala ko, ang pagiging presidente, madadala sa pagkabubuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Pero hindi pala sapat ang kabaitan. Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo. Gaya ng 31 million ng mga Pilipino, ang sabi ko, gaya ng special ate to the President, Senator Amy Marcos, bihira na mabigyan ng isang pamilya ng pangalawang pagkakataon. Nung minsan, sinuka ng sambayan ng Pilipino. Nung humingi ng pangalawang pagkakataon, ang sabi ko, baka naman lilinisin at gagawing mabango ang pangalan ng kanyang pamilya muli. Mga kababayan dito sa Davao del Norte, nagkamali ako, nabigo ako. Ang akala ko, itataguyod ang malinis na panunungkulan. Wala pa atang 3 buwan sa pwesto, nagkaroon na ng maanumalyang sugar order kung saan bilyon-bilyon ang kinita ng mga cronies. Yun pala, natapos ang panahon ng Marcos Senior cronies, ngayon naman nagsimula ang Marcos Junior cronies.
akala natin. At ang sabi niya nung kampanya, ipagpapatuloy niya ang build, build, build ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano nang nangyari sa build, build, build? Ngayon, bayad, bayad, bayad. Pati congressmen, hinihinga ng bayad para sa proyekto. Alam yan ni Speaker Alvarez. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, pati congressmen, kinakailangan magbayad sa proyekto. Ang buong akala natin, ipagpapatuloy ang independenteng panglabas na pulisiya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na nagbunga ng kapayapaan at ng pag-unlad sa bansang Pilipinas. Sa panahon ni Presidente Duterte, lumago ang mga negosyo sa pamamagitan ng kapital, pangangalakal at turismo galing sa China. Lahat yan nawala na parang bula. At siyempre ngayon, ang buong akala natin, pagpapatuloy ang kapayapaan sa mga komunidad. Pero ngayon, bumalik ang droga at ngayon, tayo po ngayon ay makakaladkad sa isang gera kung saan ang mahihirap na Pilipino ang mamamatay dahil pag nagkagera, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga cronies, lahat tatakbo sa Amerika. Duterte! 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 Mga kaibigan, palakpakan po natin ang ating minamahal, the 16th President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte! Alright, so ayun na natin dito mga kababayan. So ito si Harry Roque, ang dami na namang dakdak. Ano na naman sinasabi, siya raw ay nabudol. Tapos ngayon, ito, ang ginagawa ngayon, siya naman yung nambubudol. Kung ano-ano naman ang sinasabi niya. At ito mismo si Presidente Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay hindi naniniwala sa kanya. At kung matatandaan ninyo, nung dun sa huling press conference ni Duterte, tinanong siya ano masasabi niyo dun sa sinasabi ni Harry Roque? Alam niyo ba ang reaksyon ni Tatay Digong o tatay ng mga DDS? O sabi natatawa lang. Etong si dating Pangulong Duterte. At nung may issue na naman na tinanong na may kinalaman kay Harry Roque, sabi ni Duterte, kilala niyo ba si Harry Roque? Alam niyo ba yung personalidad ng taong ito? Parang pag sinasabi ni Duterte, kayo ba naniniwala dito? Dapat di kayo maniniwala dito kasi parang hindi niyo naman kilala itong si Harry Roque. So, ang lumalabas mga kababayan, ito lang masasabi ko. Huwag po kayo basta-basta maniniwala kay Harry Roque. Kasi mismo yung kasamahan nila dyan sa kanilang grupo, pinabubulaanan yung mga sinasabi niya. Si Panelo, si Duterte, sila mismo sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Harry Roque. So malamang at sa malamang, yung mga sinasabi niya ngayon dyan sa rally na yan, hindi ka panipaniwala at dapat hindi paniwalaan. Kaya dito lang kay Harry Roque, sa totoo lang, sa dami ng sinabi mo, parang wala nang maniniwala sa'yo. At talagang maingay ka lang at talagang sumisip-sip ka lang sa mga Duterte dahil unang-una meron kang sariling interes. Gusto mo lang na sumama dyan sa ticket ng senatorial balls sa kanila. Dahil nga napakataas ang pangarap mo, gusto mo maging senator, na mukha namang sa survey nga, hindi ka nakakapasok Diba? Ay yung manalo pa kaya. Diba? Hindi nga siya makapasok sa survey. Narinig niyo ba sa survey na nakakapasok siya? Wala So, ito lang payo ko sa mga nakikinig kay Harry Roque, naku, wag po kayo basta-basta maniniwala dyan. Sa 10 sinabi niyan, 12 po ang hindi totoo. Mismo si Panelo at si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasabi niyan.
Kaya naku, wag po kayong magpapabudol dito sa dating spokesperson ni Duterte, itong si Harry Roque. Alright? So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.